ah, ah, script. Ito medyo parang hinaluan niya ng iba. Okay? Na para talaga lumabas na marami kasing crime ngayon eh. Kasi nga namamatay eh, yung mga kriminal. Tama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yun, alangan namang hindi mo bilangin yun. No. Siya na nga mismo nagsabi. Tinanong ng media, dahil ba sa biktima ng drug war yan? So, syempre gustong idiin na naman yung drug war. Kaya lang, akala kasi nila na nakakapunto sila doon sa paninira sa drug war. Hindi nila maintindihan. Kasi nga ho, itong mga media na ito, ang motibo lang nila dahil ginipit yung mga amo nilang may-ari ng mga network, dahil nga mga oligarch, may mga kakulangan nung panahon ni Pangulong Duterte, anong nangyari, kesa na nadidiin si Duterte, yun ang gusto kasi ng taong bayan eh. Yun ang gusto ng taong, pasensya na ho kayo ha, pero sa ground, salitang kalye, ika nga, mas gusto po namin ang namamatay ang kriminal kesa sa nabubuhay sila. Diyan nagkakaiba ang pag-unawa nitong mga alta sa syudad na ito, etong mga galit kay Duterte, etong mga mayayabang na ito, kesa doon sa mga mamamayang nakakaramdam ng helplessness. Bakit kanyo? Tayo mga nasa middle class o di kaya sa mga lower class, hindi namin maprotektahan ang sarili namin eh. Marami sa amin ang hindi naman nakakabili ng pamprotekta, ng baril, ng mga bulletproof na sasakyan, mga PSPG. Hindi naman po lahat ng karamihan wala naman pong security na mga middle class. Ang usually may security lang at may kakayanan yan, yung mga matataas na uri sa lipunan. Ilang porsyento lang yan. Yung mga boss nyo lang yan. Pero kami, na we feel helpless, di ba? Na hindi namin kayang labanan ng kriminal. Mas gusto namin, mawala na lang sila sa mundo na ito. Para mas safety kami. Kaya, tama pa rin yung sinasabi ng mga senador noon sa hearing ni Pangulong Duterte that it was safer noong 2016 to 2018 rather than today. Okay? Today, konti nga namamatay kasi nga nagagawa nila yung krimen nila. At hindi hard ngayon. Walang namamatay na kriminal ngayon. So therefore, kung marang nang mamatay na kriminal, ano nangyayari sa kanila? Nakukulong ba? Hindi din. Nakakapag-bail lang. Eto ha, meron ako mga kilalang investigador na mga pulis. Tanongin ninyo, yung mga petty crimes like yung snatching, mga pagnanakaw ng mga konti-konti, bailable yan eh. Yung iba nga dyan, di ba nakikita natin sa balita, labas-pasok po sila ng presinto. Para kung ano nila ni hobby. Ito kasi ang kanilang, sabi nga ng kwento sa akin, ito kasi ang ratio niyan eh. Magnanakaw sila o mag-i-snatch sila o mang-hold up sila ng 10 beses, okay? Tapos, ang ratio doon, 1 beses ka lang makukulong. Tama, mali. Pero yung nanakaw mo na ng 10 beses, naipon mo na yon na ang porsyento lang ng pang-bail mo doon ay 10% nung nanakaw mo. Good business. Di ba? Halimbawa, nakapagnakaw, halimbawa lamang po, hindi ko alam ang eksaktong status nung bail. Halimbawa, nakapagnakaw ka ng 100,000. Kasi naipon mo yung mga hold up mo, mga snatching mo 100,000, tama mali. Ang bail mo 10,000 lang. So, okay lang. Lugi ka ng 10,000. Pero 100,000 naman ang kinita mo. May 90,000 ka pang kinita. Kaya daw labas-pasok lang. Nagigets ninyo? Sorry sa term pero nung panahon ni Duterte, ika nga niya sa Davao, pag may snatcher, may kinabukasan may placard na hindi to, wag tularan ng snatcher. Tama mali.
Kasi ang focus nila, maraming namamatay. Yun ang focus nung script na mataas ang crime index eh. But, hindi ang focus eh, sino ba yung namamatay? Mga inosenteng tao ba? O yung mga kriminal? So, crime rate does not equal to safe society. Hindi porket mataas ang yung crime index ninyo, kasi you may consider it as crime yung pagpatay. Oo, it's legally, it is a crime na pumatay ng magnanakaw. Legally, o kaya ng mga addict, legally, that is really a crime. I'm not saying, I'm not encouraging people to ito, linawin ko. Hindi ko in-encourage ang mga tao na pumatay ng mga kriminal. Wala akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko lang, kino-compare lang natin yung data and the reality sa ground. Nung panahon ni Duterte, maraming ang namamatay pero it feels safe kasi ang namamatay noon, mga damunyo. Yung mga nawawala noon, nagdi-disappear mga damunyo. Ngayon, malaya sila. Wala nga namamatay, pero malaya po sila. Eh minsan, yung mga snatching, mga holdapa, ay hindi na naibabalita, hindi na nai-report sa pulis. Naareglo na. So, hindi na nailalagay dun sa crime index ninyo. Di ba po? Yun ang dahilan kung bakit mataas ang crime index nung panahon ni Duterte, pero mas mababa ngayon. At ang punto dyan, mga kababayan, ay yung safe. Yun naman ang sinasabi ng mga senador no sa hearing eh. It is safer. Wala namang sinabing safe index eh. Crime index ang mas mataas nga noon. Ngayon, ang tanong, ano ba ang mas safe? Yung noon o yung ngayon? Hindi mo pwedeng idahilan yung crime index para sabihin na mas safe noon. Ay, ngayon pala. Sorry. Tuloy. Na mas tahimik ng panahon ni Marami pinatahimik. Hindi, sinasabi ko lamang ay hindi yan Grabe, no? Grabe yung init ng puwet ng media. Hindi, maraming pinatahimik. Oh, 'di ba? Init ng puwet ng media eh. Yung media kamping-kampi sa mga sa mga kriminal. sumusunod sa datos at statistics na sinubmit sa amin noong mga panahong yon ng sarili din niyang administrasyon, ng sarili niyang DILG noon at ng kasalukuyang DILG. Okay, Amor. Ay, Marlon. Yes. Sir, kahapon sa gallery, yung nasa audience, they were cheering him on, malakpak pa nga, kumatawa, every mention ng mga mura. How do you feel about it? Actually, sino ba yung nasa gallery? Pikon na pikon yung mga media dun sa gallery, no? Parang sabi nila, kawawa naman kaming mga media. Kami yung hari ng Senate eh. Pero nung nandun si Duterte, hindi kami nakaimik. Ang dami niyang supporter sa crowd. Nagpalakpakan pa. Anong gagawin mo, Senator Jesus Cordero? Kawawa naman kami. Kawawa naman kami. Amin yung Senate eh, pero mukhang na-occupy ni Duterte. Hindi ko alam eh. Baka naman supporter niya, hindi ko alam. Supporter niya, empleyado ba ng Senado, kayo bang nandun? Hindi ko alam eh. Sir, yung nano-normalize, Which is not good. Ulitin ko. Lumalabas ang puso ng mga media eh. Sabi niya, parang yun, kailangan ba ma-normalize daw yon? May humirit na media, that is not good. Yung humihirit dyan, pwede bang ikaw na lang interviewin? Daldal mo eh. Pinangungunahan mo yung tinatanong ninyo eh.
Ito, pakinggan nyo na. Pakinggan nyo. Oh. Hindi ko alam eh. Siguro. Baka naman supporter niya, hindi ko alam. Supporter niya, empleyado ba ng Senado, kayo bang nandun? Hindi ko alam eh. I mean, sir, yung nano-normalize. We're just not good. Ulitin ko. Pwede mo man-normalize yun? Which is not good. We don't like it. Because it's our place. But Duterte occupied it. Ay, media. Sana wag tayong mamanhid na okay lang yan at normal yan. Kaya nga sangayon ako at tama at kinatigan naman ng chair, si Senator Risa, sa kanyang pinoint out kahapon na wag naman gawin yan dito sa Senado. Okay, Amor. Sir, pag under oath po ba, pag under oath po, sir, ano po yung implications ng laban bawi sa mga statements? Kasi for example, si former President kahapon, although sinabi niya na may death squad siya, later on, sinabi niya din dun sa hearing na hindi naman talaga death squad. So, ano So, hanggang dito na lang po muna tayo. Ayan. Yung kasunod nito mahaba pa eh. So itutuloy na lang natin sa susunod na video. Okay, ito lang muna tayo. Pag-usapan lang natin yung susunod pa. Haba pa niyan. Marami pa tayong pag-uusapan niyan. Maganda yung usapin na ito. Pero hanggang dito muna tayo. Kasi nga dito, para hindi maiba yung konteksto, dito ho talaga nabuking na there is a PR that came from the palace to say that the crime index was higher noong 2016-2018. Tapos yan din ang pinikap ng mga, siyempre, kasama sa propaganda nila, yung mga bayarang vlogger nila. So yan ang inilabas din ng mga bayarang vlogger. Hindi nila in-explain what really happened. Bakit mataas ang crime index? And why it is safer nung panahon na mataas ang crime index compared to today. The issue is not the crime index, but the issue is it safer today? And who's going to define it? Sino po ba ang magde-define na mas safe? Yung data? O yung mga taong nasa mga barangay, nasa mga ground? Sino ang magde-define nun? Kaya nga mga kababayan, tayo pong mga Pilipino, sabihin natin, malaki ang parte po natin bilang mamamayang Pilipino na magkaroon po ng pagpapahayag, magkaroon ng freedom of speech at sabihin kung ano sa tingin ninyo ang mas safe. Hindi ko po kayo pepuwersahin. I-komento ninyo sa baba. Experience ninyo. Ano ang mas safe? Noon o ngayon? Ikwento po ninyo. Palayaan nyo yan. Walang pepuwersa sa inyo. Na hindi ikwento. Kaya maganda, sulat nyo dyan, sabihin nyo, eto po karanasan ko, eto experience ko, eto nangyari sa akin noon. Oh, eto yung, ganito yung naramdaman ng kamag-anak ko, kunwari kayo ay OFW, ganito yung naramdaman ng mga anak ko, oh, ng mahal ko sa buhay, nung nasa Pilipinas sila, nung panahon ni Duterte, eto kwento nila sa akin, eto sinasabi nila, ngayon, ganito na. Sa inyo namang galing. Kasi yung safety issue, wala naman po yan sa crime index. Kasi nga po, maraming namamatay talaga noon. Marami as in. Diba sabi nga ni Duterte, tataba ang mga isda sa Manila Bay? Nangyari po talagang tumaba. Kaya lang, yung iba nasa Congress. Oh, pati yung buhaya, tumaba ngayon. Oh, dati kasi, ang tumaba mga isda, ngayon mga buhaya. Oh. Di ba po? Kaya mga kababayan, ilabas po natin ang saloobin natin. Ilabas po natin kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa atin. Tayo po ang magsabi. At malaking tulong po yan. Kung isi-share ninyo to, ifa-follow ninyo, mag-subscribe po kayo, at